Good morning ma. Ito nagsisiga ako. Kaya na pa ako 4. Habang nagsisiga, naglalaba. Magbababad muna ako ng mga puti. Tapos mamaya i-washing ko. Ito ilagay. Tapos i-charge ko to. Sabay-sabay, di ba? I-charge ko to habang naglalaba, habang nagsisiga. Ayan o, nalinis ko yan eh. Sinubong ko yan, lagyan ko Clorox. Malakas pa kasi tubig eh. Mamaya mahina na yung tubig. Minsan kasi mahina yung tubig eh. Ngayon malakas pa kaya kailangan ko magbabad. Tatlo na lang yung sabi namin eh. Wala na eh. Labahin niya. Andun na nakasalang na yung uniforme. Ito sa akin. Tsaka sa'yo. May mga puti na ako ron na nakasalang. Ito pa puti. Mga labahin natin, inuna ko na yung mga puti. Kada Sabado ako naglalaba. Siyempre, wala tayong trabaho, iayo tayo sa anak natin, nagbabantay sa kanya, sa pag-aaral, kinagabayan natin. Kaya, eto, ang buhay tatay ay buhay nanay na rin. Ayan. Masaya ako rito.
tayo sa mga puti. Mga decolor naman yung pinaikot natin ngayon. Sasampay naman na natin doon ulit sa taas. Mamaya tuyo na yan. Tapos makapagsampay tayo ng mga kulay. Mga uniforme yan, anak ko. Uniform niya. Ako ang yayo ng aking bunso. Punta siya sa bahay. Timba ako na sa baba. Ayan, bumala tayo. Naisampay ko na muna itong iba. Mga dipular naman yung mga nandoon. Baba na tayo. Paikutin itong decolor natin at babanlawan na natin. Tanggalin natin sa washing machine. Mga decolor ito ng anak ko. Yung mga decolor ko nandun pa, marami rin.
Ilagay naman natin yung sa banyera. Yeah. Para mabanlaw natin. Banlaw naman tayo. Yan pa ang natira. Kapaikot pa ako ron. Yan. Pero magsasaing muna ako. Kasi alas 7 na. Kailangan makapagsaing ako para pagising ng anak ko makapag-almusal siya. Magsasaing muna ako ngayon. Habang nagpapaikot ng washing machine. Para pagising ni Bunso, makakapag-almusal muna kami. Tapos, pagkatapos ako maglaba, maglilinis naman ako ng bahay. Ayan. Kuha muna ako ng rice. Kuha muna akong bingas. Tapos luluto ako na lang siya ng chicken nuggets sa paborito niya kasi kahapon nagbangus kami. Ngayon naman, magchi-chicken nuggets naman siya. Tara, kuha muna akong bigas na lagyan natin to. Ayan. Nakakuha na tayo ng bigas sa sako. 3 tasa. 3 tasa rin na tubig. Pero hugasan muna natin yung bigas. Tapos kung magluto, magsaing, lalabas ulit ako din sa washing machine. Parang mahina yung tubig, yung pressure niya. Ano yan? Paansin ko dito sa labas. Mahina yung pressure. Itong saing kong to, simula agahan hanggang hapunan na. Dalawa lang naman kami ng bunso ko rito. Lagyan natin ng tubig. Nagtataka kayo kung bakit doon ako kumuha ng tubig sa mineral. Kasi yung tubig namin ditong Nawasa, medyo hindi malinis. Ano siya, may kalawang. May kalawang yung Nawasa dito sa Andaba, dito sa Tenero.
Yan, tatlo. Hindi siya ganun kalinis yung tubig dito. Pinawasa. At eto nga, lalagyan natin ito ng suka. Teka lang, kuha ko suka. Nagbukas tayo ng bagong suka kasi ubos na yung isang bote kahapon. Nagagamit na naman tong sukang to. Dito lang sa pagsasaing. Lagyan na natin. Alam niyo ba kung ano purpose nito? Dito sa bigas, sasaingin natin para hindi siya mapapanis. Para tatagal yung ating kanin. Kahit sobrang init ng panahon. Yan. Lagyan natin ng takip. Lagyan natin ngayon sa rice cooker. Saksak. Tapos antayin natin na kasi syempre nakakook yan. So antayin natin umangat sa warm. Tapos saka natin ibaba papunta sa cook. Ngayon, punta lang tayo sa labas. Dahil naman ako sa labas. Titignan ko yung ipinapaikot ko para mabanlawang kung tapos ang umikot, tapos saka naman may papaikutin naman tayo na nandun sa sopa. Tara, ito naman tayo sa labas. Taas na ng araw. Mainit na siya dito. Ayan. Luto na ang ating sinalang sa washing machine. Hindi na umikot eh. Ibunutin ko lang yung saksakan bago ko isausaw yung kamay ko dahil may ground. Ang lakas ng ground eh. May ground pala ito. Huli ko na napansin. Nung nabili, second hand lang naman siya. Nakasalang. Saka maglagay tayo ng panibago isasalang. Mabuti walang ground eh. Ayun ko. Nakasaksak pa pala. Bunutin ko. Malakas kasi ng ground nito eh. Binunot ko. Nag-ground ako dito 3 beses na, lakas eh. Hindi ko pa kasi, hindi ko naramdaman yung ground ngayon habang nakasakak dahil hindi ko pa nilublog talaga yung kamay ko. Dito lang sa may bula. Pero kung nilublog ko yung kamay ko, naku. Sana matuyo yung sinampay natin sa taas para makasampay tayo ng panibago. Puros mga underwear ko, tsaka mga towel. Tapos na yung kay bunso ko eh. Nandun nakasampay na sa taas eh. Ito naman akin. Ngayon ilagay naman natin ito sa banyer para banlawan, di ba? Yan. Kunin ko naman yun nandun sa loob para yun naman ang isasalang natin. Yun naman isasalang natin dito. Ayan. Nailagay na natin, nabanlawang ko na siya. Tapos saka ako inilagay na dyan. Paikutin na natin. Takpan natin. Takpan natin para pagka kumulo, hindi aapo yung tubig. Ay, dito naman tayo magbabanlaw. Habang nagsasaing. Mainit na.
Silipin ko muna yung sinain natin dito. Tingnan natin kung sunog na ba. Ito na lang siya. Mga short. O ayan, naka-warm. Ngayon, lagyan natin. Ay, labas ulit tayo. Magkusot. Oh no! Uh-oh. Mahulog. Tingnan ko naman yung sinaing ko. Kung luto na. And then, luto na. 3 takal yung sinaing ko. 3 tasa. Kasi baka pumunta rito yung isa kong anak. Galing Quezon City. Baka surpresahin ako eh. Alam niyo naman, Father's Day bukas. Kaya dinamihan ko yung sinaing ko. 2 lang naman kami ng bunso ko rito. Nagsaing na rin ako, dinagdagan ko. At saka malakas kasi ang kumain kanin eh. Diba, mamaya mabitin ako. Mas maganda, maraming sinaing. Yung mga aso naman, pag may kanin, pinibigyan ko rin sila. Pinapakain ko rin ng kanin. Punta naman tayo sa labas, magkusot.
Hindi ko kilala yan. Sumigaw ng ulo. Sino kaya yun? Sampay natin sa taas. Na to. Ayun na, gising na yung aking little princess, yung aking little boss, gising na. At pagkatapos ko isampay yung kinusot kong yan, yung mga inanlawan ko, ay magluluto naman ako ng ulam namin. Ulam namin paagahan. Chicken nugget siya, ako pritong dilis. Yan, tapos mamaya na, maya kami, ano bang gusto mong tanghalian na ulam? Yung mackerel or century? Maki-century tuna naman kami mamaya. Sampay ko muna sa taas yan. Nakapatuyo na tayo. Yung mga uniform. Ngayon, ililipat natin yung iba. Ililipat natin yung mga yan dito para yung mga maninipis lang. Yung mga maninipis. Para mabilis matuyo at maisampay natin itong mga to. At saka yung mga nandun nakasalang. Yung mga nakasalang sa baba. Natin itong mga short. Kaya lang problema, puno. Mag-aantay tayong may matuyo. Ayan o. Puno yung sampayan ko. So mag-antay na lang muna kung may matuyo. Pag may matuyo, masasampay ko to. Pero sa ngayon, takpan natin. Ayan, para hindi langawin. Takpan natin muna yan. Muna natin yan, mamaya natin isampay. At ako'y magluluto muna ng uulamin namin agahan. Ay, mag-aagahan muna kami. Nagugutom na rin ako. Nakapagsain naman na ako eh. Mag-prito lang ako ng magluto lang ako ulam. Prito, siyempre. Kailangan alam natin tutuin eh. Gamit tayo ng electric burner. Kunin ko lang yung mga lulutuin kong ulam. Kala mo, dami no? Saksak natin yung electric burner natin. Ito pag gusto kong linisin dito, naging bodega. Kwarto to ni Bunso. Pag nalinis ko yan, malinis syempre. Saksak natin. At i-on natin. Fry. Itong uulamin niya, ito naman yung sa akin. Tilis. Di ba? Agahan namin. Mamaya, iba naman ulamin namin. Mainit. Medyo may init na siya. 4 lang. 4 lang. 4. Ang ulam ng baby ko, chicken nuggets. Ayaw na ayaw pa naman niya ng sunog. Ayaw niya ng sunog. Kung may itim, ayaw niya. Kahit pagka manok, pritong manok, tinatanggal niya yung balat. Ayaw niya rin ng balat. Pagdating sa itlog, ayaw niya ng yellow. Yung white lang. Diba? Bata pa. Tapos marunong mag-alaga ng health niya. Marunong siya mag-alaga ng health niya. Yung mga pagkain ng mga healthy. Gusto niya. Ayaw niya ng hindi healthy. Ito pwede na. Maraming langgam. Maraming langgam. Maraming langgam dito. Maraming langgam. Yan.
yung ulam niya. At magluto naman tayo ng atin. Eto naman. Dilis. Patayin na natin yung may edit na yan. Ilublog ko lang to ng ganito. Luto na yan. Kahit patayin ko na yan. Kahit patayin na natin yung electric burner natin. Tapos halu-haluin na natin yung banggo. Halu-haluin ko na lang. Papantayan na ito. Sa mantika. Hindi natin, makasunog pa. Ito, ako gusto ko sunog, pero hindi itim na itim na sunog. Oh. Yung ganyan lang na pagkasunog, para crunchy. Mas masarap pa ngayon pag may supa. Ngayon, patayin na natin. Pinatay ko naman wala naman ang apoy dun. Okay na. Ngayon, lalagyan natin ng kanin to. Ito mga to. Lagyan natin ng kanin. Tapos kakain na kami ng agahan. Almusal. Bigay ko na kay Bunso to. Saan kakain dito ka na sa lamesa dyan? Huwag kang magkakalat dyan ha. Gatas. Timpla kita gatas. Ikaw, Nagkape na ako kanina. nagkape na ako kanina. Nagkape kanina. Magtimpla kitang gatas. Lagi yan, almusal. May gatas. Timpla muna tayo ng gatas niya. Tara mga katatay, almusal tayo. Masarap na almusal to. Kain. Tapos na kami kumain. Magwalis naman tayo, tsaka magmap. Tapos ligo. Tapos relax na. Naiwan natin dito. Mahina raw yung tubig. Mahina yung tubig namin ngayon.
nagre-reklamo yung little princess ko, mahina yung tubig. Mahina nga talaga tubig eh. Mahina talaga laking tubig. Mahina. Mahina nga. Silipin ko. Ay, naku! Saan pa yung tubig? Iyan mo mamaya yung mga mama. Video yung parang. Kung kaya nakaliligo, tapos umunti pa yung tubig. Ay, map naman tayo ngayon. Ako Map. na mag-map. Magmamap naman tayo ngayon. Ang problema na wala ng tubig dito. Grabe. Walang tulo, maliligo sana yung anak ko. Wala na ng tubig. Wala na talaga tubig! Wala na talaga eh. Eh, ano mo yung sa kwarto, linisin mo dun. Okay. Ay. O, Tay! Mahulog ka naman dyan, ha? Pagtapos kong maglinis, dyan tayo sa taas, ng kwarto. Mainit dito na. Maganda rito paghapon. Sige. At saka maraming sinampay. Naglaba ako eh. Pagdamapin na natin yung roller skate ko, ha? Ano, videohan mo, tapos punta tayo doon sa bagong daan. Mainit pa yun. Mga alas 4 maganda ron. Alas 3. Mainit pa nga. Alas 3 doon sa bukid. Napakalamig na. Mainit pa nga sinabing mainit eh. Maaraw pa yan. Huwag kang excited. Excited. Makakapag-skate ka rin. Ay, ba't kaya walang tubig? Siguro may ginagawa na naman siguro sa ibang barangay. Itong pamap natin, nihaluan ko to ng Clorox. Ayan. Pero meron din yan yung para sa ano, para sa mga insekto kasi. Dalawa tayo sa kusina. Hanggang dito.
hanggang dyan lang muna para makapaglakad ako papunta rito. So dito naman tayo. Sige, tapusin ko na yun dito. Ay, nahulog towel ko. Matapos ka na dyan kasi magmamak ako dyan. Ito na. Wala may sabi. Ayan. Ayan. Tapos na tayo mag-map. Mag-uurong sana ako eh. Walang tubig eh. Oh, alas 11 na. Nawalan ng tubig yung nawasa namin. Ganito dito eh, minsan. Lalo na pag brown out, minsan sumasabay. Pag nag-brown out, nawawalan ng tubig. Kaya, Di ba kada pahinga muna. Di ba kada gabi nagpa-brown out? Pahinga muna. Okay? Bye-bye. Hi. Hello mga katatay dyan. Magandang araw sa inyo. At kikwento ko lang naman yung aking munting buhay lang naman. Ako nga pala si Biyaherong Kulot. Dati akong on-call driver sa Quezon City. Matagal na ako nag-on-call driver. May 6 years o 8 years sa mga client. At ngayon ay andito ako ngayon sa Pampanga. Dito naman ako pinadala ng asawa ko. Kasama ko yung bunso ko dahil dito mag-aaral yung bunso ko, grade 3. Ngayon, sa experience ko dito, syempre, sa una, malungkot dahil malayo ka sa pamilya mo. Lalo na pag minsan ako nang mag-isa rito. Nasanay na lang, katagalan, nasasanay ka na lang. At dito, yung ibang mga ginagawa mo dati na hindi mo naman ginagawa ngayon, dito nagagawa mo. Kaya gigising ka ng alas 4 na madaling araw, 4 a.m. to 4 a.m. or 4:30 a.m., hindi para magmaneho. Gigising ako para magsaing, magluto, lalo na pag Monday to Friday, magsaing, magluto, tapos iinitan ko ng tubig yung anak ko, pampaligo, lalagyan ko ng asin para hindi mapapasma. Para sa akin, okay yun. Ewan ko lang sa iba, pero yun ang ginagawa ko. Yan ang daily routine ko rito ng Monday to Sunday. So, Monday to Friday kasi may pasok. So, gising na maaga para magluto nga. Tapos, igayak yung uniforme ng anak mo. Paliguan. Maliligo lang siya mag-isa. Kaya naman niya. Alam naman niya yun. Tapos, ihahatid ko naman siya ng school. Mga, magsi-7, quarter to 7 kami umaalis dito. Ihahatid ko siya, babalik dito. Ngayon, pagbalik ko rito, syempre, linis-linis naman ako. Walis-walis. Ayan, mag-urong. Tapos, susunduin ko naman siya ng 11 kasi yung niya, quarter to 11. Babalik naman siya rito. Syempre, nakasaig na naman tayo, panibago. Luto o panibagong ulam para pananghalian naman. Ngayon, kakain na, syempre. Tapos, ihahatid naman siya sa school kasi ang pasok naman niya, babalik naman siya sa school ng 1 p.m. So, quarter to 1, ihatid ko naman siya. Tapos, pagbalik ko naman dito, pahinga ng konti. Tapos, out niya kasi alas 3 ng hapon. So, babalik na naman ako ng 2:45. Antayin ko siya ron. Pagka-out niya, dito na kami. Tapos, nood ng TV yung anak ko. Pag ako, hindi ako nanood ng TV.
Doon ako nanonood sa tablet ng free reels kasi maganda naman yung mga palabas dun. Ayun ang libangan ko rito. Monday to Friday, ayan ang daily routine ko. Ngayon, pagpasok naman ng Sabado, gigising naman ako ng umaga ulit, magsisiga ako ng basura. Pagkasiga ako ng basura, katulad kanina, nagsiga ako ng basura, tapos maglalaba. Every Saturday naman ang paglalaba ko. Para yan lahat ng damit namin dalawa ng anak ko. Kasi minsan itong anak ko, pumapasyal sa Quezon City doon sa mama at sa ate niya. Ay minsan ako lang mag-isa rito. Pero yung anak kong yan, nasasanay na lang din siya din dito. Dati nalulungkot din yan. Eh ngayon may mga friends na siya, may pumapasyal dito sa bahay na mga classmate niya, mga taga rito lang din. Kaya natutuwa naman ako. At may mga kaibigan siya, hindi na siya nalulungkot. Naaaliw na rin siya dito. Yun nga. Tapos every Sunday naman, minsan nag-fishing ako. Ayan. Yung mga fishing rod ko. Kaya pag ako lang mag-isa, pag nandito yung anak ko, eh, siyempre hindi ko naman iiwan yan. Andito lang kami. Kung anong mabuting-ting namin dito, kung anong magawa namin dito sa bahay, yun. Kaya tayo, bilang isang ama, dapat panatilihin nating malakas sa pamilya natin. Hindi tayo dapat nagkakasakit. Ama tayo ng tahanan. Father di pamilya tayo. Kaya dapat malakas tayo. Kasi tayo ang sandigan ng pamilya natin. Lahat ng bisyo, maaari iwasan na yan para healthy tayo. Para sa pamilya natin, di ba? Tulad ko, naiwasan ko na yung paninigarilyo. Yung pag-iinom, birhira na lang. Whiskey anong mangyari? Birhira na lang. Pero hindi na yan araw-araw or madalas. Hindi na. Siyempre, focus ako dito sa anak ko. Yayo ako. Yayo na. Housekeeping ba? Di ba? Naglinis ka ng bahay. So, ito lang payo ko lang sa kapwa-tatay ko. Kailangan maging malakas tayo sa pamilya natin kasi tayo ang poprotekta sa kanila. Tayo ang gabay nila. Kaya dapat panatilihin nating malakas at healthy tayo para lagi natin silang kasama at masubaybayan natin ang paglaki nating mga anak at sa ating mga kaapu-apuhan. Di ba? Mas mainam yun. Kaya, yun lang naman ang akin sasabihin at Happy Father's Day nga pala sa lahat ng amang katulad ko. Sa Happy Father's Day sa tatay ko, sa iyo mga akong mga lolo, Happy Father's Day po sa inyo at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.